Jimmy Butler tama bang mas piliin kaysa kay DeMar DeRozan? At Klay Thompson pabalik na nga ba sa Warriors? Habang patuloy na hinihintay ng buong NBA ang desisyon ni LeBron James, isa pang veteranong scorer ang iniuugnay sa Golden State Warriors, si six-time All-Star DeMar DeRozan. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahang umiskor, may isang malaking hadlang na maaaring pumigil sa Warriors na kunin siya. At ang pangalan ng hadlang na iyon ay Jimmy Butler. Maraming ulat ang nagsasabing maaaring maging alternatibo si DeMar DeRozan kung tuluyang hindi mapunta si LeBron James sa Golden State. May dahilan naman ito. Dahil sa matagal na pagkawala ni Jimmy Butler matapos ang kanyang ACL injury, kailangan ng Warriors ng dagdag na opensa sa simula ng season. Si DeRozan ay napatunayang isa sa pinakamahusay na isolation scorer sa NBA sa loob ng maraming taon. Kaya sa unang tingin, mukhang magandang solusyon. Pero may problema. Ang tanong ay, ano ang mangyayari kapag bumalik na si Jimmy Butler? Dito nagsisimula ang malaking issue. Parehong komportable sina Butler at DeRozan sa mid-range game. Pareho ring hindi kilala bilang high-volume 3-point shooters. Kapag isinama pa si Draymond Green, maaaring maging limitado ang spacing ng Warriors sa opensa. Sa modernong NBA, napakahalaga ng floor spacing. Kung masyadong maraming manlalaro ang gustong umatake sa parehong area ng court, mas madaling depensahan ang buong koponan. Hindi lang ang unang kalahati ng season ang tinitingnan ng Warriors. Iniisip din nila kung ano ang magiging itsura ng roster kapag kumpleto na ang lahat. Kung kukuha sila ng malaking pangalan, gusto nilang siguraduhin na magiging maganda ang chemistry hanggang playoffs. At dito maaaring hindi pumasa si DeRozan. Kung sakaling gumawa ng malaking hakbang ang Warriors, mas gusto nilang kumuha ng player na babagay kay Jimmy Butler at Stephen Curry. Isang manlalarong kayang maglaro ng walang bola, isang mahusay na 3-point shooter, at isang versatile defender. Ito ang dahilan kung bakit patuloy pa ring lumalabas ang pangalan ni LeBron James at Trey Murphy III sa iba't ibang trade at free agency rumors. Kung handang pumirma si DeRozan sa murang kontrata, maaaring pag-isipan pa rin ito ng Warriors. Ngunit kung kailangan nilang isakripisyo ang playing time ng kanilang mga batang players o baguhin ang sistema ng buong koponan, maaaring hindi sulit ang panganib. Hindi issue ang talento ni DeMar DeRozan. Isa pa rin siyang elite scorer. Pero sa basketball, hindi sapat ang talento lamang. Mahalaga rin ang tamang fit. At sa kasalukuyang sitwasyon ng Golden State Warriors, mukhang ang pagsasama ni na Jimmy Butler, Draymond Green at DeMar DeRozan ay maaaring lumikha ng mas maraming problema kaysa solusyon. Habang wala pang pinal na desisyon sa LeBron James, patuloy pa ring sinusuri ng Warriors ang bawat posibleng galaw. At sa ngayon, tila hindi si DeMar DeRozan ang pinakaangkop na sagot. At ngayon, mukhang unti-unti nang nabubuo ang isang reunion na matagal nang hinihiling ng maraming Warriors fans. Matapos ang Kristaps Porzingis trade, biglang lumitaw ang isang nakakagulat na posibilidad, ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Noong ipinagpalit ng Warriors si Jonathan Kuminga kapalit ni Kristaps Porzingis, hindi lang isang batang star ang nawala sa roster. Kasama ring umalis si Buddy Hield bilang bahagi ng salary matching. Bukod pa rito, inaasahan ding hindi na babalik si Seth Curry matapos ang injury-plagued season. Ibig sabihin, nabawasan ang mga maaasahang 3-point shooters ng Golden State. At dito nagsisimulang maging interesante ang pangalan ni Klay Thompson. Sa huling bahagi ng nakaraang season, malinaw ang naging problema ng Warriors. Matapos ang All-Star break, isa sila sa pinakamaraming tumitira ng tres sa buong NBA. Pero sa kabila nito, bumagsak sila sa ibabang bahagi ng liga pagdating sa 3-point percentage. Malaking dahilan dito ang pagkawala ng shooting ni Stephen Curry sa ilang bahagi ng season at ang kakulangan ng ibang consistent perimeter threats. Kaya kahit hindi na prime version si Klay, malaking tulong pa rin ang kanyang shooting. Noong nakaraang season sa Dallas Mavericks, tumira siya ng 38.3% mula sa 3-point line sa halos 8 tira kada laro. Iyan pa rin ang klase ng shooting na bihira sa Warriors roster ngayon. Mas lalo pang uminit ang usapan matapos mag-viral si Klay Thompson. Nang sabihin ng isang fan na namimiss na siya ng Warriors Nation, simple pero makahulugan ang naging sagot niya. I know. Never say never. Dalawang salita lang ang kailangan para muling buhayin ang reunion rumors. At ngayon, maraming fans ang naniniwalang posible pa ring magsuot muli ng Warriors jersey ang 4 na beses na NBA champion. Ngayon, posible ba talaga? Hindi magiging madali.
may natitira pang $17.5 million expiring contract si Klay sa Dallas Mavericks. Kung walang trade o buyout, mahirap siyang makuha ng Warriors. Pero kung sakaling magdesisyon ang Mavericks na i-buyout ang kontrata niya, magiging free agent si Thompson at maaaring pumirma sa Golden State sa mas mababang halaga. At dito nagiging mas realistiko ang reunion. May tunay na basketball reason kung bakit kailangan siya ng Warriors. Malabo ang pagbabalik ni Seth Curry at may injury pa si Moses Moody. Kaya kulang ngayon ang Warriors sa isang veteran shooter na kayang bumuo ng espasyo para kina Stephen Curry, Kristaps Porzingis at sa iba pang pangunahing scorer ng koponan. Kung handa si Klay na tanggapin ang mas maliit na papel bilang isa sa mga leader ng second unit, maaari pa rin siyang maging napakahalagang bahagi ng rotation. Sa ngayon wala pang opisyal na usapan tungkol sa reunion. Pero sa bawat lumalabas na balita, mas nagiging malinaw na hindi na imposible ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State. At kung mangyayari ito, hindi na lamang ito magiging sentimental na kwento. Maaaring ito ang eksaktong pirasong kulang sa Warriors upang maibalik ang kanilang isa sa pinakamalaking sandata, ang nakamamatay na 3-point shooting. At gaya nga ng sinabi mismo ni Klay, never say never. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw bago matapos ang lahat. Kung bago ka pa lang sa channel at nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang NBA at Warriors updates. Peace out!